Hello po, pinapainit ko tong puso ng saging. Ang tawag sa luto na to ay ginisa sa suka o kaya kilawin na puso ng saging. Kagabi pa ito Kaya lang hindi ako nakakain dito kagabi kasi kumain ako sa simbahan. Ayan guys, dyan ako kumain kagabi. Pwede na yata ito Sobrang lamig kasi kanina kasi niref. Konting segundo pa. Pwede na ito. Masarap kasi sa pagkain, di ba, mainit. Sino bang may gustong malamig na ulam, di ba? Ito guys, try nyo ito. Sa mga tumataas ang creatinine dyan, pwede ito. Isa ito sa nakatulong sa akin Nung tumaas ang creatinine ko nung 2019, puro gulay ang pinagkakakain ko nun, kaya bumaba. Ayan guys, tapos na. Kainin na natin to. Ako lang palang kakain, dyan lang po kayo. Inom muna tayo ng tubig para hindi masyadong marami ang makain natin. Ganun ang lagi kong ginagawa. Bago ako kumain, umiinom muna ako ng tubig. Siyempre, taliwas siya sa mga matatanda. Huwag ka munang iinom ng tubig, baka mamaya mabusog ka. Ako, baligtad. Maganda yung kapag nagda-diet ka. Umpisahan na natin to. Ba't ganitong kulay nito? Parang dinuguan. Kapag akong kumakain mga tropa, hindi pwedeng walang sili. Kasi parang wala akong ganang kumain kung walang sili. Ano yung kwento, dudurugin ko pa yan Ayan. Galing yan sa doon sa tanim namin. So ano yan, fresh na fresh. Fresh from bakuran. Ito palang puso ng saging mga kaibigan. May kakayahan itong pababain ang blood sugar level sa ating katawan. So maganda rin pala ito sa mga taong diabetic. Kung hindi naman kayo diabetic, mano-normalize nito o manu-neutralize ang inyong sugar level. Maganda pala to Nakakatulong din pala ito sa mga taong may anxiety. Saka yung mga taong dumaranas ng depression. Napakaganda nito. Naalala ko tuloy nung nagka-anxiety ako. Grabe grabe pala yung may anxiety. Nakuha ko yung anxiety ko na yun dahil sa GERD. Alam niyo po ba yung pag kumakain ako, sobrang nervous ko nun kasi parang may nakabara sa lalamunan ko. Ang iisipin ko nun, may cancer na ako Kapag nilulunok ko kasi yung pagkain, feeling ko andito lang siya sa aking lalamunan. Talagang feeling ko talagang may nakabara. Hindi biro ang anxiety. Parang totoong may nakabara sa lalamunan ko So, kinakabahan ako nun. Tapos halimbawa, sumakit lang yung ulo ko. Feeling ko, ma-aneurysm na ako nun. Kapag pala may anxiety ka, yung palang nararamdaman mo na simple lang, parang malala yun para sa'yo. Kumirot lang ng konti yung dibdib ko, feeling ko ma-atake na ako. Lalo na kapag may naririnig ako na inatake sa puso, feeling ko ako yung susunod Tapos hindi ako makatulog nun. Ang ginagawa ko, upo ako ng upo, tapos higa. Tapos upo na naman. Natatawa na lang ako pag naiisip ko yun Ang ginawa ko, nagpa-check up ako nun. Nalaman ko na mataas pala yung acid ko. Meron akong GERD, yung GERD. Tayo kasi meron talaga tayong acid sa sikmura. Ngayon ang nangyayari sa akin, umaakyat hanggang sa lalamunan. Yun yung parang akala ko may nakabara sa lalamunan ko. Akala ko cancer, akala ko bukol. Akala ko may tumor na ako Sabi ng doktor sa akin, lugaw muna yung kainin mo. Saka mga sabaw-sabaw, huwag kang kakain ng masyadong matitigas na pagkain. Tapos yun nga ang ginawa ko. Tapos niresetahan ako ng omeprazole. Ayun, okay. Siya nga pala, nakuha ko yung GERD na to o yung acid reflux. Mahilig ako matulog ng busog. Maraming gumagawa niyan kasi malay ba natin, di ba? Sino mag-aakala na nakakataas pala ng acid? Ang sarap-sarap matulog pagkatapos kumain. Mahilig pa ako sa maanghang. Ang gagaya ngayon, Hindi ako makakain ng walang sili. Pero nung panahon na yon, inalis ko yan. Dapat daw, pagkatapos mong kumain, maghintay ka ng 2 oras bago ka matulog. Tapos kung matutulog ka, dapat nakaharap ka sa kaliwa. Pag ganun daw ang ginawa mo, hindi basta-basta get yung acid. Baka akala nyo yung pagkakaroon ng heartburn o yung GERD o yung acid reflux ay yun lang humahapdi yung tiyan nyo. Hindi lang po ganun yun. Mas matindi pa po yun sa inaakala. Maninikip po yung dibdib nyo, sobrang sakit ng tiyan nyo, hindi kayo makahinga. Tapos doon na kayo papasukan ng anxiety. At pag may anxiety na kayo, yun nga yung nakwento ko kanina na parang nagdi-delirium na kayo. Lahat ng mga naiisip mo sa buhay mo, puro negative yan. Tapos nakakaramdam ka pa ng takot. Grabe. Pero wala ka naman dapat katakutan. Kaya yung may mga anxiety dyan, huwag natin silang tawanan. Kasi hindi biro yan. May mga maganda pang benepisyo tong puso ng saging. Nakakatulong daw ito na malunasan ang sakit na anemia. Nakakatulong din ito sa mainam na pagtakbo ng ating kidneys. Kung may constipation ka, pwede ito. Tapos maganda rin ito sa taong may ulcer. Nakakatulong dito sa may mataas na presyon ng dugo. Guys, hindi po ako nagsabi nito Pinag-aralan po ito ng mga eksperto. Binabahagi ko lang po sa inyo. Kasi ako personally, naranasan ko yung mga magandang benepisyo ng mga gulay. Mabubuhay nga ako ng puro lugaw lang sa gulay. Saka syempre, dapat may tubig. Nakakapagpatibay din pala ng bahay bata itong puso ng saging. Nagtataglay din pala ito ng mataas na fiber. Alam nyo naman ang fiber, di ba? Pag ang kinakain nyo matataas sa fiber, pwedeng bumaba ang inyong cholesterol, pwedeng bumaba ang inyong blood sugar. Pati creatinine, damay dyan. Ang tagal namang maubos ng kinakain. Kaubusan ako ng sasabihin. Kumukuha pa Siya nga po pala mga kaibigan, dinadab ko lang pala itong mga video ko.
o bino-voice over ko lang po. Itong puso ng saging, maganda rin ito sa puso ng tao at saka sa ating digestive system. Marami pang mga kapakipakinabang ang puso ng saging sa atin. Ang puso ng saging, akalain mo basta-basta lang no? Pero may mabuti pa lang na itutulong ito sa ating kalusugan. Kaya sa susunod na makakita ka ng puso ng saging, alam mo na. May itlog pa may nilaga pang itlog akong isasabay dyan. Oo nga pala. Natatandaan ko sa video na to, parang nabitin ako sa kanin. Kaya lang, imbis na kumuha ako ng kanin, kinain ko na yung nilagang itlog. Ang bala ko kasi kakainin ko yan sa ibang pagkakataon. Yung lalim na salita na. Sa mga matataas ang creatinine dyan, diba medyo bawal sa inyo yung sobrang karne. Pero kailangan natin ng protein Itlog lang ang katapat niyan mga tropa. Mura lang ang itlog at healthy pa yung protein nito. Kahit kayo nga may 2 itlog kayo dyan. Libre pa yun. Ang hirap ng balatan na itong itlog na to. Alam niyo kapag yung itlog hindi masyadong nalaga, ang hirap balatan Kaya dapat pag naglalaga kayo ng itlog, talagang lutong-luto yan para hindi masyadong mahirap balatan. Sayang kasi. Unless na lang na gusto nyo ng malasado. Pag mahilig ka rin sa nilagang itlog, yung muscle mo parang yan, magiging firm yan. Tingnan nyo yung muscle ko. Hindi ganun kalaki pero makita mo hindi siya taba, di ba? Laman siya. Alam nyo po ba na ang isang itlog ay mayroon siyang 6 grams na protein? Sabi ng Heart Foundation, kapag ikaw ay healthy na tao, pwede ka daw kumain ng itlog. Walang limit. Sabi ng Heart Foundation yan. Pero syempre nakakasawa naman yun, nakakauman. Pero yung mga taong may mataas ang kolesterol o kaya may problema sa puso, pwede sa inyo yung 1 to 2 eggs a day. Kailangan po yung itlog hindi po prito. Dapat po boiled yan, nilaga. Kung sa tingin nyo may sense naman po ang aking video, nakakatulong naman kahit papaano sa inyong kalusugan at sa pang-araw-araw nyong pamumuhay, huwag po kayong mahiya na i-like, i-subscribe at saka i-share po yung aking video. Pwede rin po kayo mag-comment. Kung sa tingin nyo po ay may mga mali-mali akong sinabi dito, pwede po kayo mag-comment sa comment section para alam ko po kung saan po ako nagkamali at sabay-sabay po tayong matuto. Sa mga bagong taga-subaybay ko, uulitin ko lang po, hindi po ako doktor. Ako po ay dating nagtrabaho sa isang pharmacy for 9 years. Itago na lang natin sa pangalang Mercury Drug. Nakasisiguro gamot ay laging bago. Marami po akong natutunan doon at marami po akong experience. Marami na rin po akong naging sakit. At gumaling po ako sa pamamagitan ng mga gulay. At syempre, sinamahan ko ng healthy lifestyle. Yun po naman yung aking binabagi po sa inyo. Para makatulong po ako sa inyo at makatulong din po kayo tulungan natin ang isa't isa para sa ikaw-unlad ng Pilipinas. Bansang ating sinilangan. Joke lang. Siya nga pala guys, yung mga jokes ko, pang matalino nga po pala yun. Kung hindi po kayo natatawa sa mga jokes ko, hindi ko alam. Ewan. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po.